Si Bona ay isang top assassin, ngunit pinili niyang mamuhay ng tahimik sa lungsod bilang isang tunay na may bahay. 3 taon na ang nakalipas nang pansamantala siyang umalis sa lihim na organisasyon ng mga assassin at tuluyang tinalikuran ang mapanganib niyang nakaraan. Mula noon, inialay niya ang bawat araw sa pag-aalaga sa kanyang pamilya, paghahatid at pagsundo sa anak nilang si Sofia sa paaralan, at pamumuhay ng payapa tulad ng isang ordinaryong ina. Ngunit walang kaalam-alam ang kanyang asawang si Chris na ang mahinahon at mapagmahal niyang asawa ay dating isang profesional na assassin na kinatatakutan ng lahat. Matapos ang 3 taong pamamahinga, naghanda si Bona na opisyal nang bumalik sa organisasyon. Akala ni Chris ay nakahanap lamang ng bagong trabaho ang kanyang asawa. Bilang pagdiriwang sa pagbabalik nito sa trabaho, masaya niyang ipinangako na uwi siya ng maaga kinagabihan upang makasama ang kanilang pamilya. Ngunit ang totoo, may lihim ding itinatago si Chris kay Bona tungkol sa tunay niyang trabaho. Habang inihahatid ni Bona si Sofia sa paaralan, biglang lumipat ng linya ang isang kulay pilak na sasakyan at lumapit sa kaliwang bahagi ng kanyang kotse. Habang hindi pa nakapagre-react ang mga ordinaryong tao, agad na naglaho ang ngiti sa kanyang mukha at napalitan ng malamig at mapanuring tingin ang dati niyang maamong ekspresyon. Ipinakita ng sandaling iyon na kahit 3 taon na siyang wala sa mundo ng mga assassin, nananatili pa rin sa kanyang likas na instinct ang kakayahang makaramdam ng panganib. Kaya niyang matukoy ang anumang banta sa unang pagkakataon pa lamang. Ipinapakita rin ito na ang pinakamahalagang bagay para kay Bona ngayon ay ang normal na buhay na napakahirap niyang nakuha. Sa paningin ng ibang mga magulang, palaging kalmado at kakaiba ang kanyang kilos. Para sa isang taong dumaan sa napakaraming misyon na nakataya ang buhay, halos wala ng pang-araw-araw na pangyayari ang sapat upang siya ay mataranta. Habang bumibili siya ng kape, aksidenteng nabangga ng isang dumaraan ang estanteng may mga gamit, dahilan upang mahulog ang isang tasa na tumutungo sa isang batang lalaki. Bago pa makapag-react ang mga tao sa paligid, mabilis na nasalo ni Bona ang tasa ng may perpektong tiyempo. Hindi man ganoon kalapit ang relasyon niya sa kanyang biyenan, kusa pa rin siyang tumutulong sa tindahan nito kapag may oras siya. Isang malaking basket ng repolyo ang kailangang hiwain. Kung ordinaryong tao ang gagawa nito, malamang ay matagal bago matapos. Ngunit para kay Bona, isang top assassin na dumaan sa napakaraming mapanganib na misyon, tila simpleng warm-up lamang ang gawain iyon. Bukod sa pagiging eksperto sa mga baril, bihasa rin siyang gumamit ng iba't ibang uri ng armas at kagamitan. Matagal nang nag-aalala ang biyenan ni Bona dahil wala itong trabaho. Para sa kanya, lahat ng responsibilidad sa gastusin ng pamilya ay nakaatang kay Chris, kaya palagi niyang iniisip na labis ang dinaranas na pagod ng kanyang anak. Hindi lamang iyon. Pakiramdam din niya ay hindi pa sapat ang pagiging mature ni Bona sa pakikitungo sa pamilya. Hindi niya makalimutan ang unang beses na nagkita sila bilang magiging magbiyenan dahil dumating si Bona na walang dalang kahit anong regalo. Mula sa maliit na pangyayaring iyon, malinaw na halos buong buhay ni Bona ay inubos lamang sa pagtupad ng mga misyon, kaya kulang siya sa kaalaman tungkol sa mga nakasanayang kaugalian sa pamilya at lipunan. Ang ugat ng lahat ng iyon ay ang kanyang nakaraan. Naulila si Bona noong bata pa lamang siya. Ang tanging natutuhan niya sa buhay ay kung paano tapusin ang mga misyon at kung paano mabuhay. Bukod sa pagpatay, halos wala siyang alam tungkol sa normal na pamumuhay. Gayunpaman, upang makibagay sa lipunan at maprotektahan ang maliit na pamilyang nabuo niya, walang tigil siyang nagsikap sa loob ng maraming taon upang maging mabuting asawa at mabuting manugang. Habang abala ang kanyang biyenan sa pakikipagkwentuhan sa ibang tao, mabilis na natapos ni Bona ang buong batya ng repolyo. Nang makita ng biyenan ang napakabilis niyang paggawa, halos mapaatras ito sa gulat. Isa sa pinakamasayang sandali para kay Bona ay kapag may sale sa supermarket. Sa ganoong paraan, nakakatipid siya ng malaking halaga. Dahil wala siyang regular na trabaho, ayaw niyang dagdagan pa ang pinansyal na pasanin ng kanyang asawa. Sa pagkakataong iyon, nakita niya ang isang lalaking empleyado na madalas mangharas ng mga babaeng katrabaho at muli na namang nanghihipo ng isang babae. Hindi nag-atubili si Bona. Kumuha siya ng isang patatas at inihagis iyon ng eksaktong tumama sa lalaki. Pagkatapos, ikinalat niya ang isang dakot ng itim na bigas sa sahig kaya nadulas ang lalaki at bumagsak sa harap ng lahat. Sa huli, isang malinis na suntok ang tuluyang nagpabagsak dito. Pagka-uwi niya, tahimik siyang naghintay sa pagdating ni Chris, ngunit hindi ito umuwi. Sa halip, isang mensahe lamang ang kanyang natanggap. Sinabi ni Chris na may biglaang trabaho kaya hindi siya makakauwi ng gabing iyon. Sa katunayan, si Chris ay isang investigative reporter. Nagpunta siya sa isang nightclub sa Hesan upang imbestigahan ang kaso ng isang bagong uri ng droga na naibalita kamakailan. Sa nightclub, mabilis niyang natukoy ang isang lalaking pinaghihinalaang may koneksyon sa sindikato ng droga at palihim niya itong sinundan. Habang minamanmanan ang suspect, kitang-kita ang kanyang pagkabalisa. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang oras sa kanyang telepono. Mula pa lamang sa detalyeng iyon, malinaw na kahit nasa gitna siya ng misyon, hindi pa rin nawawala sa isip niya ang kanyang pamilya. Nais niyang tuparin ang ipinangako niyang pag-uwi ng maaga. Ngunit sa kasamaang palad, hindi huminto ang sasakyang sinusundan niya. Sa mismong sumunod na sandali, bigla na lamang sumabog ang sasakyan sa kanyang unahan. Sa di kalayuan, isang misteryosong lalaki na si Victor ang tahimik na nakatayo habang pinagmamasdan ang nasusunog na sasakyan. Dumating ang unang araw ng opisyal na pagbabalik ni Bona sa organisasyon. Matapos niyang ihatid si Sofia sa kindergarten, agad niyang inalis ang sticker sa salamin ng kanyang sasakyan, nagsuot ng salaming pang-araw, at mabilis na nagtungo sa kumpanya. Habang nasa biyahe, biglang nagbalita ang radyo tungkol sa pagsabog na naganap sa Hesan noong nakaraang gabi.
Iniulat din ng balita na isang lalaking nagngangalang Hong ang kalalaya lamang matapos makulong ng 3 taon dahil sa hinalang pagpatay sa kanyang buntis na asawa. 3 taon na ang nakalipas, nagmaneho si Hong habang lasing at naaksidente. Ang kanyang buntis na asawa na nakaupo sa passenger seat ay namatay sa insidente, dahilan upang siya ay mahatulan at makulong. Sa panlabas na anyo, isa lamang ordinaryong electronics company ang pinagtatrabahuhan ni Bona. Ngunit pagdating niya sa security gate at paghahanda sa pag-scan ng kanyang ID, bigla siyang natigilan. Matapos ang 3 taong pamumuhay bilang isang may bahay, ngayon lamang muli siyang hahakbang pabalik sa mundo ng mga asasin. Hindi niya alam kung gagana pa ba ang employee ID na iniwan niya 3 taon na ang nakalipas at kung maibabalik pa siya nito sa dati niyang posisyon. Pagpasok niya sa opisina, sinalubong siya ng dati niyang mga kasamahan. Naghanda pa ang mga ito ng simpleng salusalo bilang pagbati sa kanyang opisyal na pagbabalik. Gayunpaman, hindi dumalo ang leader ng grupo na si Mr. Ramon. Ipinaliwanag ng kanyang mga kasamahan na lumabas ito noong nakaraang gabi upang asikasuhin ang isang misyon. Hindi pa man sila natatapos magsalita ay dumating na rin si Mr. Ramon sa opisina. Sa unang araw pa lamang ng pagbabalik ni Bona, agad siyang isinama ni Mr. Ramon sa isang pagpupulong. Ngunit hindi ito isang ordinaryong meeting. Isa pala itong assassination mission. Dahil gabi lamang available ang kliyente, nais ni Mr. Ramon na mag-overtime si Bona upang isagawa ang misyon. Ngunit may sarili siyang lakad sa gabing iyon, kaya nagpasya siyang tapusin agad ang misyon sa mismong araw na iyon. Mabilis siyang nagtungo sa lokasyon ng operasyon. Habang nasa misyon, nanatili siyang nakikipag-ugnayan kina Mr. Ramon, Kevin, Liza, Dr. Carlo, at Jenny sa pamamagitan ng communication device. Samantala, sina Mr. Ramon at ang iba pang miyembro ng team ay nakaupo sa harap ng mga monitoring equipment habang hinihintay ang resulta ng operasyon. Mahigpit na nakakuyom ang kamao ni Mr. Ramon, tanda ng matinding kaba. Pagkatapos ng 3 taong pagkawala ni Bona sa mundo ng mga asasin, walang nakatitiyak kung nananatili pa rin ba ang kanyang kakayahan sa dating pinakamataas na antas. Sa rooftop ng isang simbahan itinakda ang lokasyon ng operasyon. Nakatago na ang sniper rifle sa ilalim ng isang mahabang bangko. Habang patuloy na nakikipag-usap sa kanyang mga kasamahan sa pamamagitan ng radyo, mabilis niyang binuo ang sniper rifle. Maingat niyang ipinatong ang arma sa batong patungan, itinutok ang baril sa target na daan-daang metro ang layo, sinuri ang direksyon ng hangin, inayos ang scope, at kinumpirma ang target. Pagkatapos, marahan niyang hinila ang gatilyo. Sa isang iglap, tumama ang bala ng eksaktong-eksakto sa target. Nang makita yon, saka lamang nakahinga ng maluwag sina Mr. Ramon, Kevin, Liza, Dr. Carlo, at Jenny. Hindi pa rin kumukupas ang husay ni Bona. Matapos ang misyon, ligtas ding nakauwi si Chris. Nang makita niya ang kakaibang kilos ng kanyang asawa, tahimik lamang siyang yumuko at humingi ng tawad. Pagkaraan nito, nagtungo si Bona sa flower shop ng kanyang matalik na kaibigan. Dahil alam nito ang tunay niyang pagkatao, matagal na itong nag-aalala para sa kanya. Natatakot ito na balang araw ay matuklasan ni Chris ang lihim na itinago ni Bona sa loob ng maraming taon. Dahil sa pag-aalala ng kanyang kaibigan, ikinuwento ni Bona ang nangyari isang araw bago siya bumalik sa organisasyon. Noong araw na yon, nangako si Chris na uwi siya ng maaga, ngunit muli niyang hindi natupad ang pangako dahil sa trabaho. Alam ni Bona na hindi iyon sinasadya ng kanyang asawa. Nauunawaan niyang nagsisikap lamang ito para sa kanilang pamilya. Bagamat hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkadismaya, pinili pa rin niyang ngumiti sa huli. Maging si Bona ay hindi makapaniwala sa kung ano na ang naging buhay niya ngayon. Noong isa pa siyang asasin, hindi niya kailanman inakalang darating ang araw na magkakaroon siya ng sariling pamilya. Dahil naulila siya mula pagkabata, inisip niyang mag-isa siyang mamumuhay habang buhay. Hindi niya inaasahang makikilala niya ang isang lalaking mamahalin niya at magkakaroon siya ng tahanang matatawag na kanya. Nadismaya si Bona dahil mahalaga sa kanya ang kanyang asawa. Nalungkot siya dahil nag-aalala siya para rito. Samantala, ang ngiti sa kanyang mukha ay patunay kung gaano niya pinahahalagahan ang lahat ng mayroon siya ngayon. Kaya anuman ang mangyari, hindi niya sisisihin si Chris. Ngunit hindi alam ni Bona na ang paniniwala niyang hindi kailanman makikita ng kanyang asawa ang nakatagong bahagi ng kanyang pagkatao ay malapit nang mabasag ng isang masakit na katotohanan. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng isang misteryosong pakete. Sa loob nito ay mga larawang kuha habang isinasagawa niya ang kanyang mga assassination mission. Hindi lamang iyon. Nagkataon ding nalaman ni Chris mula sa balita na opisyal nang nagbalik ang kinatatakutang asasin na si Kingfisher. Tila may alam si Chris tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Kingfisher dahil sa mismong sandaling iyon ay marahan niyang ibinaling ang tingin sa asawang nakatayo sa kanyang harapan. Natagpuang patay ang target na pinaslang ni Bona noong nakaraang araw. Agad na nagtungo sa pinangyarihan ang mga pulis upang magsagawa ng investigasyon. Matapos suriin ang bangkay, natukoy nilang namatay ang biktima dahil sa isang bala na dumiretso sa kanyang sentido. Natagpuan ni Detective Marco ang bala na bumaon ng malalim sa pader. Batay sa trajectory nito, agad siyang nagsagawa ng mga kalkulasyon at natukoy na ang posisyon ng suspect ay nasa isang simbahan na humigit kumulang 500 metro ang layo. Dahil sa nakakatakot na kakayahang bumaril mula sa napakalayong distansya, agad niyang naalala ang pangalang Kingfisher, ang legendary assassin na kinatatakutan ng napakaraming tao. Hindi nagtagal, ibinalita sa telebisyon ang muling pagpapakita ni Kingfisher na labis na ikinagulat ng publiko. Ngunit nang makita ni Chris ang balita, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. 4 na taon na ang nakalipas, siya mismo ang naatasang mag-imbestiga sa mga kasong may kaugnayan kay Kingfisher. Sa loob ng maraming taon, nais niyang mabunyag ang tunay na pagkakakilanlan ng misteryosong assassin.
Gayunpaman, nang palapit na ang kanilang investigasyon sa katotohanan, bigla na lamang naglaho si Kingfisher. Kasabay nito, naputol din ang lahat ng kanilang mga lead. Ngayon, makalipas ang 4 na taon, muli na namang nagpakita si Kingfisher. Palihim na nangako si Chris sa kanyang sarili na sa pagkakataong ito, siya mismo ang hahanap at huhuli rito. Ngunit hindi niya kailanman inakalang ang asasin na 4 na taon na niyang matyagang hinahanap ay walang iba kundi ang kanyang asawang si Bona na araw-araw niyang kasama. Sinimulan ni Detective Marco na suriin ang mga surveillance camera sa paligid ng simbahan. Gayunpaman, labis siyang nadismaya sa resulta. Sa mismong araw ng insidente, nabura na ang lahat ng footage mula sa mga kamera sa paligid ng simbahan. Nagkataon ding nagsasanay kumanta ang mga mananampalataya sa loob ng simbahan noong panahong iyon. Dahil dito, walang nakapansin kung may pumasok mang estranghero. Natakpan din ng kanilang pag-awit ang tunog ng putok ng baril. Samantala, ang lahat ng sasakyang nasa lugar ay nakaparada sa basement. Mula sa pagsasagawa ng assassination hanggang sa pagtakas, tila napaka-perpekto ng buong operasyon at wala silang mahanap na kahit isang pagkakamali. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Mr. Ramon na mag-alala para kay Bona. 4 na taon na rin mula nang huli siyang maging aktibo bilang assassin. Isa na siyang ina ngayon. Hindi pa nila matiyak kung humina ba ang kanyang katawan dahil sa matagal na paglayo sa mga mapanganib na misyon o kung naapektuhan ba ng buhay pamilya ang kanyang kakayahang magdesisyon. Hindi nagtagal, napatunayang malaki na ang ipinagbago ni Bona matapos siyang maging isang ina. Ang dating malamig at seryosong opisina ng mga assassin ay tila naging ibang lugar dahil sa mga video call nila ng kanyang anak na si Sofia. Nagkukwentuhan silang mag-ina tungkol sa iba't ibang pang-araw-araw na bagay tulad ng isang ordinaryong ina na nag-aalaga sa kanyang anak. Sa pinangyarihan ng krimen, nakakita si Detective Marco ng isang sticker na hugis pating. Bagamat hindi niya matiyak kung isa itong palatandaang iniwan ni Kingfisher, agad niya itong ipinadala sa technical team upang masuri. Nagkataon namang ang sticker na iyon ay katulad ng paboritong sticker ni Sofia. Ngunit ang problema, madaling mabili ang ganoong uri ng sticker kahit saan. Dahil dito, hindi ito maaaring gamiting patunay sa anumang bagay. Parehong tanong ni Chris at Detective Marco kung bakit muling nagpakita si Kingfisher matapos ang 4 na taong pagkawala. Saan ito nagtungo sa loob ng 4 na taong iyon? Noong una, hindi pinaghinalaan ni Chris ang kanyang asawa. Ngunit nang magkita silang dalawa noong gabing iyon, hindi sinasadyang nakita niya ang isang sticker na hugis pating sa braso ni Bona. Sa mismong sandaling iyon, agad na nagbago ang kanyang tingin. Habang normal na naghahapunan ang mag-asawa, isang babaeng maikli ang buhok ang palihim na sinusubaybayan ang lahat ng impormasyong may kaugnayan kay Bona. Puno ng iba't ibang dokumento ang mga dingding ng kanyang silid. Kabilang sa mga iyon ang impormasyon tungkol sa kasalukuyang pamilya ni Bona at mga larawang kuha matapos nitong isagawa ang assassination mission ilang araw na ang nakalipas. Kinaumagahan, dumating ang babaeng maikli ang buhok sa departamento ni Bona, bitbit ang 6 na tasa ng kape. Siya si Liza, isang bagong miyembro na kamakailan lamang tinanggap ni Mr. Ramon. Ang espesyalidad ni Liza ay mga lason. Ang lasong siya mismo ang gumagawa ay kayang kumalat sa katawan sa loob lamang ng ilang segundo. Halos wala rin itong naiiwang bakas kahit pasuriin ng mga forensic expert. Gayunpaman, hindi trabaho ang tunay na dahilan ng pagpunta ni Liza sa organisasyon. Mula nang pumasok siya sa kumpanya, palaging nakatutok ang kanyang tingin kay Bona. Pagsapit ng gabi, nagdaos ng salusalo ang buong departamento. Doon, sa wakas ay kusa nang nilapitan ni Liza si Bona. Nang mga sandaling iyon, ka-video call ni Bona ang kanyang pamilya. Hindi alintana ni Liza kung may ibang taong nakapaligid sa kanila. Tahasan niyang tinawag si Bona sa codename nitong Kingfisher. Agad na naramdaman ni Bona na may mali. Hindi nagtagal matapos silang magkahiwalay, nakatanggap si Chris ng isang misteryosong mensahe. Sinabi ng nagpadala na alam nito ang tunay na pagkakakilanlan ni Kingfisher at nag-iwan ito ng isang address. Upang malaman ang katotohanan, mag-isang nagtungo si Chris sa restaurant na tinukoy sa mensahe. Samantala, buong araw na hindi pumasok sa kumpanya si Liza. Pagsapit ng gabi, natuklasan ni Kevin ang tunay na layuning itinatago nito. Nang ihahanda na niyang ipaalam iyon kay Mr. Ramon, biglang bumalik sa kumpanya si Bona kahit tapos na ang kanyang trabaho. Ipinakita niya kay Kevin ang larawan ni Chris na walang malay at inutusan siyang hanapin ang lokasyon kung saan ipinadala ang mensahe. Pagkatapos nito, wala nang sinabi si Bona at agad siyang pumasok sa armory. Makalipas lamang ang 10 segundo, lumabas siya roon na may dalang isang maleta. Sinuri ni Kevin ang mensahe. Nakasaad doon na kailangang personal na dalhin ni Bona ang isang tao sa nagpadala. Kapag hindi niya iyon ginawa, malalagay sa panganib ang buhay ni Chris. Si Liza ang nagpadala ng mensahe. Lumalabas na mula pa lamang sa simula, si Bona na talaga ang dahilan kung bakit sumali si Liza sa kumpanya. Ngunit may isa pang pangalan si Liza, Song A. 15 taon na ang nakalipas, sa gitna ng isang napakalamig na taglamig, nakauwi ang ama ni Song A matapos makalaya mula sa bilangguan. Ngunit hindi nagtagal, muli nitong sinaktan at inabuso ang sariling anak. Sa sitwasyong iyon, binaril at pinatay ni Bona ang ama ni Song A. Ngayon, nakatayo si Bona sa harap ni Liza habang nakatutok ang kanyang baril dito. Pinilit niyang sabihin nito kung nasaan si Chris. Ngunit kahit nakaharap sa baril at pinagbabantaan ang kanyang buhay, nanatiling kakaiba ang pagiging kalmado ni Liza. Tila hindi niya itinuturing na banta si Bona. Pagkatapos, ininom ni Bona ang lasong si Liza mismo ang gumawa. Ngunit batay sa gulat sa mukha ni Liza, tila hindi ganoon kasimple ang lahat. Bagamat si Bona ang pumatay sa kanyang ama noon, siya rin ang nagligtas kay Song A mula sa malupit at masakit nitong pamilya.
Sigurado si Bona na hindi siya hahayaang mamatay ni Liza dahil siya mismo ang taong minsang nagpabago sa buhay nito. Mahigit 10 taon na ang nakalipas, noong gabi ng Pasko, unang nakilala ni Bona si Liza noong bata pa ito. Sa isang tingin pa lamang, napagtanto niyang namumuhay ang bata sa isang pamilyang puno ng paghihirap at pang-aabuso. Dahil dito, sinabi ni Bona na tutulungan niyang matupad ang kahilingan ni Liza. Inutusan niya itong umuwi at buksang mabuti ang bintana ng kanilang bahay. Bagamat nag-aalinlangan, sinunod pa rin ni Liza ang sinabi ni Bona. Habang muling inaabuso ng kanyang masamang ama si Liza, isang bala ang eksaktong tumama sa likod ng leeg nito at agad siyang napatay. Sa mismong sandaling humiling si Liza na makalaya mula sa kanyang impyernong buhay, dumating ang taong naging tagapagligtas niya. Hindi kailanman naging asasin si Bona dahil nasisiyahan siyang kumitil ng buhay. Ang dahilan niya ay upang iligtas ang mga taong nalulunod sa kawalan ng pag-asa at paghihirap. Para sa kanya, sa tuwing hinihilan niya ang gatilyo, hindi lamang siya basta pumapatay ng isang tao. Para sa kanya, ipinapadala niya sa impyerno ang isang halimaw na sumisira sa buhay ng ibang tao. Dahil dito, noong unang araw pa lamang na pumasok si Liza sa kumpanya, agad na siyang nakilala ni Bona. Ngunit sa pagkakataong iyon, may malinaw na pagkadismaya sa mga mata ni Bona. Ang batang minsan niyang iniligtas ay lumaki at piniling tahakin ang parehong madugong landas na tinahak niya. Noon, iniligtas ni Bona si Liza dahil umaasa siyang maiiwan nito ang masakit na nakaraan at mamumuhay bilang isang ordinaryong tao na may tahimik at masayang buhay. Ngunit ngayon, pinili ni Liza na maging asasin, bagay na ganap na salungat sa inaasahan ni Bona para sa kanya. Iginiit ni Liza na dapat panagutan ni Bona ang pangako nitong muli silang magkikita balang araw. Kahit ipinaliwanag ni Bona na simpleng magalang na salita lamang iyon noon, hindi pa rin ito tinanggap ni Liza. Binuksan ni Bona ang kurtina at nakita niya ang napakaraming dokumentong naglalaman ng masusing impormasyon tungkol sa kanya. Sa katunayan, 6 na taon nang sinusubaybayan ni Liza si Bona. Noong panahong iyon, sa isang tingin pa lamang ay agad niyang nakilala na ang babaeng nasa kanyang harapan ang taong minsang pumatay sa kanyang mapang-abusong ama at nagligtas sa kanya. Sa loob ng maraming taon, hindi kailanman nakalimutan ni Liza si Bona. Itinuring pa niya itong kanyang idolo at bayani. Ngunit nang muli niya itong makita, tila gumuho ang lahat ng pinaniniwalaan niya. Sa isip ni Liza, si Kingfisher ay isang makapangyarihang asasin na kinatatakutan at iginagalang ng lahat. Hindi niya matanggap na ang dating legendary assassin ay naging isang ordinaryong babae na abala sa pag-aalaga sa kanyang pamilya. Kaya ang tunay na layunin ni Liza ay hindi upang saktan si Bona. Nais niyang muling gisingin ang dating pagkatao ni Kingfisher, ang asasin na minsang nagdala ng matinding takot sa lahat ng kanyang mga kalaban. Diretsahang sinabi ni Bona kay Liza na kung siya ang taong nagligtas dito noon, ang taong nagligtas naman kay Kingfisher ay si Chris. Lubos na nagpapasalamat si Bona sa pagdating ng kanyang asawa sa buhay niya. Si Chris ang nagpabago sa kanyang buhay at nagbigay sa kanya ng pinakamahalagang anak na babae sa mundo, si Sofia. Tumagos sa puso ni Liza ang mga sinabi ni Bona. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya ang isang mahalagang katotohanan. Ang bayaning matagal niyang hinahangaan ay hindi isang malamig na killing machine, kundi isang babaeng handang talikuran ang lahat upang magsimula ng bagong buhay para sa kanyang pamilya. Mula sa sandaling iyon, hindi nabawasan ang paghanga ni Liza kay Bona. Sa halip, lalo pa itong tumibay. Kung noon ay nais lamang niyang sundan ang yapak ni Bona at balang araw ay makipaglaban sa tabi nito, ngayon ay naging ganap na siyang tapat na tagahanga nito. Bilang pagdiriwang sa pagsali ni Liza sa grupo, nagpa siya ang kumpanya na magsagawa ng isang team building trip. Ngunit habang papunta sila sa kanilang destinasyon, nakakita ang mga pulis ng bangkay sa kalapit na lugar na tinanggalan ng lahat ng lamang loob. Kamakailan lamang ay sunod-sunod ang mga misteryosong pagkawala sa lugar. Mula noong nakaraang taglamig, 7 tao na ang nawawala ng walang anumang bakas. Bagamat nagpadala na ang mga pulis ng malaking bilang ng tauhan upang maghanap, wala pa rin silang makuhang malinaw na lead. Habang kumakain at nagkakasiyahan ang grupo, napansin ni Liza na walang signal ng cellphone sa lugar. Lumabas ang assistant upang maghanap ng signal. Ngunit sa mismong sandaling nakakuha siya ng mahinang signal, biglang sumulpot ang isang misteryosong tao at pinatumba siya hanggang mawalan ng malay. Samantala, walang kaalam-alam ang mga taong nasa loob sa nangyari. Patuloy silang nagkakasiyahan at nag-inuman. Hinamon pa ni Bona sa drinking contest ang leader ng isa pang departamento. Bagamat nagawa niyang painumin ang kalaban hanggang sa tuluyang bumagsak, labis din siyang nalasing at nawalan ng malay. Nang bumagsak si Bona, nagsimulang kumilos ang mga human trafficker upang tapusin ang kanilang plano. Masaya silang nagtawagan at naghanda ng kanilang mga kagamitan. Hindi nagtagal, dumating ang isang matandang babae kasama ang isang malaking lalaki, bitbit ang mga baso ng honey water para sa lahat. Matapos inumin ng grupo ang mga iyon, unti-unting nagsimulang umepekto ang pampatulog. Nakita ni Mr. Ramon at ng iba pa na isa-isang bumabagsak ang kanilang mga kasamahan. Ngunit ang hindi alam ng mga human trafficker, ang tunay na dahilan kung bakit inayos ni Mr. Ramon ang trip na iyon ay upang tuluyang pabagsakin ang buong human trafficking syndicate. Bago pa man sila umalis, naghanda na sila ng mabuti para sa operasyon. Mula pa sa simula, hindi itinuring ni Mr. Ramon ang misyon na ito bilang isang simpleng pagdakip lamang. Alam niyang ang pinakamapanganib sa organisasyong kriminal na matagal nang nagtatago ay hindi lamang ang kanilang mga paraan ng paggawa ng krimen, kundi ang kakayahan nilang magpanggap bilang mga ordinaryong tao. Kailangan nilang maghanda ng bitag ng maaga upang baliktarin ang sitwasyon at gawing biktima ang mga taong akala nila sila ang mga mangangaso. Gamit ang detection device, natukoy ng assistant ang signal jammer na nakatago sa malapit.
Samantala, nagpalabas sila ng isang napakaliit na remotely controlled beetle device na dumaan sa chimney at nakapasok sa basement. Sa tulong nito, matagumpay nilang natukoy ang lihim na hideout ng mga human trafficker. Nang dalhin ng matandang babae ang honey water, agad na naramdaman ni Mr. Ramon na may panganib. Sinadya niyang ilihis ang atensyon nito upang magkaroon ng pagkakataon si Liza na gamitin ang maliit na testing device na nakatago sa kanyang hikaw. Tulad ng kanilang hinala, may halong sleeping drug ang mga inumin. Ngunit hindi alam ng mga human trafficker na palihim nang nilagyan ni Liza ng antidote ang bawat baso bago nila yon ininom. Dahil dito, nawala ng epekto ang pampatulog. Mag-isang lumabas si Liza upang hanapin ang nawawalang assistant habang nanatili sina Mr. Ramon at ang iba pa sa loob upang hintayin tuluyang ipakita ng mga human trafficker ang tunay nilang plano. Habang naghahanap, biglang tinakpan ni Victor ang bibig ni Liza at hinila siya sa isang tabong lugar. Bago pa niya maunawaan ang nangyayari, nakita niyang isang grupo ng mga human trafficker ang papasok sa bahay. Dinala ni Victor si Liza ng palihim sa underground hideout ng mga kriminal. Ngunit kalmado lamang na sinabi ni Victor na baka nailagay na sa refrigerator ang nawawalang assistant. Sinilipan niya ang loob habang tinatawag ang pangalan nito. Sa sandaling iyon, may kakaibang tunog silang narinig mula sa unahan. Sinundan ni Liza ang tunog at matagumpay niyang nakita ang nawawalang assistant. Kasabay nito, nagsimula ng kumilos ang mga human trafficker sa itaas. Isa-isa nilang itinali ang mga taong akala nila ay walang malay. Ngunit hindi nila inaasahan na biglang gumalaw sina Mr. Ramon at ang iba pang miyembro ng team at bumangon na parang walang nangyari. Hindi pala umepekto sa kanila ang gamot. Labis na nagulat ang mga kriminal at hindi nila maintindihan kung bakit walang nangyari sa mga ito. Kalmado pang binalaan sila ni Mr. Ramon na kung patuloy silang tatayo roon, baka hindi nila magustuhan ang susunod na mangyayari. Hindi iyon pinansin ng kanilang leader. Tinanong naman ng isa sa mga tauhan nito kung ano ang gagawin sa mga taong gising pa at kung papatayin na rin ba ang mga ito. Galit na sinabi ng leader na nagkakahalaga ng 300 milyon ang bawat buhay kaya hindi niya hahayaang basta mamatay ang mga ito. Nanatiling kalmado si Mr. Ramon at iminungkahi niyang pag-usapan na lamang nila ang problema. Ngunit sabik ng makipaglaban ang leader ng kabilang departamento. Sarkastiko pa nitong tinanong kung ang ibig sabihin ba ni Mr. Ramon ay pag-uusap gamit ang kanilang mga kamao. Galit na inilabas ng mga human trafficker ang kanilang mga kutsilyo at nagbanta sa kanila. Bagamat nakatali ang tatlo, nagsimulang matakot ang mga kriminal dahil sa sobrang kalmadong ekspresyon ni Mr. Ramon. Lalo silang nagtaka nang makita nilang paulit-ulit nitong tinitingnan ang kanyang cellphone. Dahil sa curiosity, sinubukan ng isang lalaki na kunin ang telepono upang makita kung ano ang naroon. Ngunit sa mismong sandaling mahawakan niya yon, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa silid. Pagkaraan ng ilang segundo sa ganap na kadiliman, muling bumukas ang mga ilaw. At nang makita nila ang tatlo, wala na ang mga tali sa kanilang mga kamay. Akala ng mga human trafficker ay kontrolado nila ang buhay ng kanilang mga biktima. Hindi nila alam na mula pa noong inihain nila ang honey water, sila na mismo ang pumasok sa bitag na inihanda ni Mr. Ramon. Ang leader ng kabilang departamento ay dating miyembro ng Army Special Forces at napakahusay sa close combat. Napakalakas niya sa suntukan at madaling napabagsak ang kanyang mga kalaban. Ang assistant naman ay mahilig sa iba't ibang martial arts at bihasa sa halos lahat ng uri ng pakikipaglaban. Bagamat mukhang nakakatakot ang malalaking lalaking nasa harap niya, hindi naman sila tunay na kalaban para sa kanya. Hindi rin basta-basta ang isa pang department chief. Habang nagpapatuloy ang labanan, biglang umalingaw ang isang malakas na putok ng baril. Nang makita ang baril na nakatutok sa kanila, hindi na tinag si Mr. Ramon at hindi rin siya agad umatake. Alam niyang hindi pa lumalabas ang tunay na trump card ng kanilang team. Habang napapalibutan sina Mr. Ramon, sa wakas ay nagising si Bona mula sa matinding kalasingan. Bagamat hindi pa niya lubos na nauunawaan kung ano ang nangyayari, sapat na ang magulong eksena sa kanyang harapan upang maintindihan niya ang sitwasyon. Nakasimangot siyang nagtanong kung saan nanggaling ang mga maiingay na lalaking nasa paligid. Galit siyang minura ng mga human trafficker at tinawag na baliw. Lumingon si Bona kay Mr. Ramon at pabirong tinanong kung bakit siya naipit sa ganoong sitwasyon gayong dati nitong sinasabing kaya nitong harapin ang lahat. Tinukso pa niya itong baka tumatanda na. Napangiti na lamang si Mr. Ramon at sinabing matanda na nga siya ngunit balak pa rin niyang tapusin ang laban ng mag-isa. Dahil bihira lamang makalabas si Bona upang mag-enjoy, hinayaan niya muna itong uminom at matulog ng mahimbing. Hindi lamang niya inaasahan na biglang may lalabas na matandang lalaking may hawak na baril. Nang marinig ni Bona ang salitang baril, napataas ang kanyang kilay sa pagtataka. Nang makita ng mga human trafficker na isa lamang siyang babae, agad nila siyang minamaliit at hindi pinansin bilang seryosong banta. Hindi nila alam na ang babaeng nasa kanilang harapan ay ang legendary assassin na kinatatakutan ng marami. Inutusan siya ng leader na lumuhod. Ngunit mapanuyang sumagot si Bona at tinawag itong isang maingay na peste. Lalong nagalit ang lalaki at nagbantang dadalhin siya. Lumapit si Bona at sarkastikong sinabi na kahit matanda na ito, hindi pa rin marunong humawak ng baril. Nanginginig na sinabi ng lalaki na hindi naman niya balak magpaputok, pagkatapos ay inutusan ang kanyang mga tauhan na sugurin si Bona. Pinatunog ni Bona ang kanyang mga kamao at mumiti. Sinabi niyang matagal na rin mula nang huli siyang makapag-ehersisyo kaya maaari nang sabay-sabay na lumapit ang lahat. Dahil sa sitwasyon, nagpasya siyang gamitin na lamang ang kanyang mga kamao upang makipag-usap. Isa-isang pinabagsak ni Bona ang mga kalaban. Habang nakikipaglaban, nagawa pa niyang gamitin bilang sandata ang mga pagkaing nasa paligid. Mag-isa niyang hinarap ang mga lalaki at mabilis silang pinabagsak ng sunod-sunod.
Maya-maya, dumating sina Liza at labis silang namangha sa kanilang nasaksihan. Hindi sila makapaniwalang kayang-kayang pabagsakin ni Bona nang mag-isa ang lahat ng mga lalaking kalaban niya. Nang mapagtanto ng leader na wala na siyang matatakbuhan, lumuhod siya at nagmakaawa na huwag siyang patayin. Matapos siyang matalo sa laban, sila na mismo ang tumawag sa pulis upang sumuko at umamin. Gayunpaman, walang sinuman sa kanila ang nangahas na banggitin ang pangalan ni Bona at ng kanyang mga kasamahan. Sinabi lamang nilang nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng kanilang grupo, kaya nalutas ang kaso nang hindi na kailangang makialam pa ang mga pulis. Samantala, isang kriminal na ng abuso sa maraming bata ang nakalaya matapos makulong ng 16 na taon. Ayon sa utos ng korte, kailangan niyang magsuot ng electronic ankle monitor matapos makalaya upang patuloy siyang mabantayan. Ngunit kahit ganoon, napakaraming nagprotesta sa labas ng bilangguan. Sila ang mga magulang ng mga batang naging biktima niya. Hindi nila matanggap na matapos sirain ng lalaking iyon ang napakaraming pamilya, 16 na taon lamang siyang nakulong bago muling makabalik sa lipunan. Gayunpaman, sa harap ng galit ng mga tao, wala ni katiting na pagsisisi ang kriminal. Sa halip, ngumiti pa siya ng nakakadiri. Nasaksihan ni Chris ang eksenang iyon. Nang umalis ang kriminal, palihim naman siyang sinundan ni Detective Marco. May kutob siyang tiyak nakikilos si Kingfisher laban sa lalaking iyon. Sa loob ng maraming taon, patuloy na sinisiyasat ni Detective Marco ang mga kilos ni Kingfisher. Napansin niyang iba-iba man ang pagkakakilanlan ng mga taong namatay sa kamay nito, mayroon silang isang pagkakatulad. Lahat sila ay mapanganib na kriminal. Ngunit may isang kakaibang bagay. Sa lahat ng naunang kaso, hindi kailanman direktang pinatay ni Kingfisher ang mga kriminal na nang-abuso sa mga bata. Upang matuklasan ang tunay na pagkakakilanlan ni Kingfisher, pinasiyasat ni Detective Marco sa kanyang mga kasamahan ang lahat ng child sex offender na nakalaya sa loob ng halos 15 taon. Labis siyang nagulat sa resulta. Sa loob ng 15 taon, 8 kriminal ang nakatapos ng kanilang sentensya at nakalaya. Ngunit lahat ng 8 iyon ay biglang namatay sa mismong araw ng kanilang paglaya. Ang tanging buhay pa ay ang kriminal na kalalaya lamang mula sa bilangguan. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya si Detective Marco na palihim siyang sundan. Hindi niya matiyak kung ang lalaking iyon nga ba ang susunod na target ni Kingfisher. Ang dahilan ay puro aksidente ang naging sanhi ng pagkamatay ng 8 naunang kriminal na lubos na naiba sa karaniwang paraan ng pagpatay ni Kingfisher. Alam ni Detective Marco na posibleng hindi magpakita si Kingfisher sa araw na iyon, ngunit upang subukan ang kanyang hinala, nagpasya pa rin siyang bantayan ang kriminal sa buong araw. Nang dumaan ang kanilang sasakyan sa isang rest stop, biglang humiling ang kriminal na gumamit ng banyo. Ngunit pagpasok niya roon, inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang misteryosong papel. Hindi niya sinasadyang nakita ang papel habang nagpapalit ng damit. May nakasulat dito na pumunta siya sa ikalawang cubicle ng banyo sa itinakdang rest stop. Makalipas ang ilang minuto, biglang napansin ng 2 pulis na naghihintay sa labas na tumutunog ang alarma ng electronic ankle monitor ng kriminal. Agad silang pumasok sa banyo, ngunit wala silang nakitang kahit isang tao. Ayon sa tracking device, mabilis nang lumalayo ang ankle monitor mula sa banyo. Nang hahabulin na sana yon ng 2 pulis, bigla silang pinigilan ni Detective Marco. Matapos niyang maunawaan ang sitwasyon, nagpasya siyang personal na sumali sa pagtubis. Ngunit hindi nila alam na ang tunay na kriminal ay nakatago pa rin sa pinakahuling cubicle ng banyo. Ang tumulong sa kanyang alisin ang electronic ankle monitor ay si Victor. Samantala, matagal nang naghihintay si Mr. Ramon sa loob ng isang sasakyan. Lumalabas na matagal nang pinagplanuhan ng grupo ni Mr. Ramon ang lahat. Sa kanilang investigasyon, nalaman nilang minsang nakasama ng kriminal sa iisang selda ang isang lalaking nagngangalang Park. 3 taon na nakulong si Park dahil sa pamamahagi ng malaswang materyal at nakalaya siya 3 buwan na ang nakalipas. Ayon sa kanilang nakalap na impormasyon, sa sandaling makalaya ang kriminal, balak nilang dalawa ni Park na tumakas palabas ng bansa. Doon, plano nilang magtatag ng isang lugar para sa paggawa ng mga sensitibong materyal na nagsasamantala sa mga bata. Dahil dito, nagpasya si Mr. Ramon na gamitin muli ang dati nilang paraan at gumawa ng isang insidenteng magmumukhang aksidente sa mismong araw ng paglaya ng kriminal. Kapag napasakay nila ito sa sasakyan, dadalhin nila siya sa kalapit na birch forest. Nauna nang sinuri ng medical specialist ng grupo ang kalusugan ng lalaki at naghanda rin sila ng peking ebidensyang nagsasabing allergic siya sa mga puno ng birch. Nagpanggap si Mr. Ramon bilang tauhan ni Park at sinabi niyang inutusan siyang sunduin ang kriminal at dalhin ito sa pantalan. Ngunit nanatiling napakaingat ng kriminal. Hindi siya agad sumakay sa sasakyan at iginiit niyang tawagan muna si Park upang kumpirmahin kung tunay nga bang tauhan nito si Mr. Ramon. Mabuti na lamang at naghanda na si Mr. Ramon para sa posibilidad na yon at mayroon na siyang numero ni Park. Nang tumawag ang kriminal, agad na hinarang ng mga kasamahan ni Mr. Ramon ang signal upang magmukhang hindi makontak ang numero. Sa huli, natapos ang kanilang psychological battle sa pagkapanalo ni Mr. Ramon. Pumayag na ring sumakay sa sasakyan ng kriminal. Ngunit habang papunta sila sa pantalan, bigla niyang hiniling na dumaan muna sila sa isang baryo. Gusto niyang makita mismo kung ano na ang itsura ng batang minsan niyang sinaktan at inabuso. Hindi na nakayanan ni Victor ang marinig ang mga sinabi niya kaya agad niya itong pinatumba hanggang mawalan ng malay. Nang makarating ang sasakyan sa isa pang lihim na lugar, mabilis na nagpalit ng pwesto sina Liza at Victor. Kasabay nito, natunton na rin ni Detective Marco ang lokasyon ng electronic ankle monitor. Ngunit nang makarating sila roon, natuklasan nilang hindi pala ang kriminal ang nakakabit dito kundi isang prosthetic leg lamang.
Nauna nang ipinasa ni Victor ang device sa bintana kay Mr. Ramon at basta na lamang iyon inihagis ni Mr. Ramon sa isang dumaraang truck. Dahil dito, tuluyang nailigaw ang direksyon ng paghahanap ng mga pulis. Hindi nagtagal, natuklasan ng grupo na nagtayo na ang mga pulis ng checkpoint sa isang toll booth na 20 kilometro ang layo. Kaunti na lamang ang kanilang oras kaya napilitan si Mr. Ramon na mabilis na umalis sa lugar. Sa sandaling iyon, biglang nagising ang kriminal sa loob ng sasakyan. Ngunit hindi siya agad lumaban. Sa halip, ipinikit niya muli ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa pagpapanggap na walang malay. Dire-diretsong nagmaneho ang sasakyan ni Mr. Ramon patungo sa kalapit na baryo. Pagdating nila sa isang likuan, biglang humarang sa kanilang harapan ang isang sasakyang minamaneho ng isang ina. Napakabagal ng takbo nito at dahil one-way lamang ang kalsada, hindi sila makalampas kaya napilitan silang panatilihin ang distansya. Lumingon si Liza upang tingnan ang kriminal sa backseat at nakita niyang hindi pa rin ito gumagalaw. Ngunit sa mismong sandaling ibinalik niya ang tingin sa unahan, biglang dumilat ang kriminal. Agad itong naglabas ng kutsilyo mula sa kanyang bulsa. Iyon ang kutsilyong palihim niyang kinuha sa naunang rest stop. Bigla siyang umatake sa loob ng sasakyan, dahilan upang pansamantalang mawalan ng malay sina Mr. Ramon at Liza. Agad na bumaba ang kriminal, hinarang gamit ang kutsilyo ang sasakyan ng ina at mabilis itong ninakaw upang makatakas. Bagamat malubhang nasugatan sa balikat si Mr. Ramon, ang una niyang ginawa ng magkamalay ay utusan ang lahat na ipagpatuloy ang misyon. Para sa kanila, hindi lamang simpleng paghuli sa isang kriminal ang operasyon. Mas mahalagang mapigilan nilang muli nitong saktan ang mga inosenteng tao. Patuloy na sinusundan ni Victor ang lokasyon ng kriminal gamit ang drone mula sa himpapawid. Matapos suriin ang ruta nito, napansin ng assistant na diretsyo itong papunta sa pantalan. Mukhang balak ng kriminal na sumakay sa bangka at tumakas. Samantala, namimili pa rin si Bona kasama ang kanyang anak na si Sofia. Ngunit nang makita niya sa balita na nakatakas ang kriminal at nangidnap pa ng isang sanggol, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Pagsapit ng gabi, sa wakas ay nakarating ang kriminal sa pantalan. Upang magkaroon ng mas maraming oras para makatakas, malakas niyang itinulak ang sasakyan upang kusa itong gumulong pababa sa dalisdis. Hindi kayang pabayaan ni Mr. Ramon ang sanggol na nasa panganib. Dahil dito, napilitan siyang itigil muna ang paghahabol sa kriminal upang unahin iligtas ang bata. Sa huli, ligtas na nailigtas ang sanggol. Ngunit matagumpay nang nakasakay sa bangka ang kriminal. Inakala niyang tuluyan na siyang nakatakas at nakatayo pa sa bangka habang galit na hinahamon at iniinsulto sina Mr. Ramon at ang iba pang nasa pampang. Ngunit hindi nagtagal, nawala rin ang kanyang ngiti. Matapos ang operasyon, mabilis na binura ang lahat ng surveillance footage sa paligid pati na rin ang lahat ng bakas na may kaugnayan sa kanilang pagkilos. Nang makarating si Detective Marco sa pinangyarihan, isang pamilyar na paraan ng pagkamatay ang agad niyang napansin. Isang bala lamang ang ginamit. Iyon ang kilalang signature ni Kingfisher. Ngunit ang nakita niya ay lubos na salungat sa kanyang naunang hinala dahil ang lahat ng naunang kriminal ay namatay sa mga aksidenteng mukhang natural. Sa puntong iyon, hindi na matukoy ni Detective Marco kung sa wakas ay papalapit na ba siya sa katotohanan o lalo lamang siyang inililigaw palayo rito. Sa katunayan, kung hindi talaga kinakailangan, ayaw ni Mr. Ramon na personal na kumilos si Bona. Alam niyang sa sandaling sumali si Bona sa isang operasyon, tiyak na susundan ng mga pulis ang mga bakas at posibleng matuklasan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sa kasalukuyan, napakarami ng misyong na isagawa ni Bona. Habang mas madalas siyang kumikilos, lalo ring tumataas ang panganib na mabunyag ang kanyang lihim. Matapos ang misyon, umuwi si Bona. Ngunit pagdating niya sa pintuan, nakakita siya ng isang package na naglalaman ng laruan para sa kanyang anak. Sa ilalim ng laruan ay may nakadikit na isang misteryosong business card na puro Russian ang nakasulat. Nang mahimbing nang natutulog si Sofia, tahimik na dinala ni Bona ang laruan sa kusina. Kumuha siya ng fruit knife at hiniwa ang likod nito. Tulad ng kanyang hinala, may nakatagong electronic device sa loob. Ngunit isang tingin lamang ang ginawa ni Bona bago niya agad itong inihulog sa isang baso ng tubig. Kasabay nito, nakarating din si Chris sa kanilang pintuan. Ngunit bago pa niya mabuksan ang pinto, biglang nakatanggap ang kanyang cellphone ng isang misteryosong mensahe.